Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nasa round number 10 na tayo at ang kalaban po natin sa round number 10 ay si FIDE Master Peter Long. So yung rating niya po is 2285 pero dito sa tournament na ito medyo nagkakalat siya. So ito yung actually kailangan ko pong targetin para maganda ang results natin sa last two rounds and gumanda ang final standings natin. So punta tayo sa ating game. Dito po white si FM Peter Long and tayo po yung black. Ayan. So ito nag-start with knight f3. So nag-prepare ako sa mga games niya no sa previous rounds. Napapansin ko mahilig siya mag fianchetto. And so ang ginamit ko ditong opening is yung C5. So para pag nag-fianchetto siya, magiging parang symmetrical opening yung laban namin. Pero ang advantage ko, ito pong bishop ko is open. Kasi yung knight ko flexible pa, pwede kong ilagay sa E7 para open yung bishop niya sarado. So ayan po ang balak natin. Kaso, nag-E4 eh. So, pagka E4, na-transpose sa Sicilian opening. So, okay lang naman yan. Tumitira naman tayo ng Sicilian. So, Bishop C4, Bishop G7, castling, Knight C6, and then pagka C3, E6, Rook E1, Knight G7, makikita nyo yung ginamit ko lang pong setup dito ay yung pa-Jaffers setup. So, yan ang setup natin paggagamit natin sa online games natin. No, so dito ng D4, capture, knight takes D4, and knight takes D4. So actually dito nakita ko sa aking database, merong laban si Grandmaster John Paul Gomez. Way back in 2011, ang ginawa niya is castling. So si GM John Paul Gomez po, isa yan sa pinagkopyahan ko sa mga opening repertoire natin. So Bishop E3, titignan ko lang ho ito, no? Sabay nag D5. Capture, Knight A5. Ang ganda naman nun. Pwedeng gamitin to ha. Pwedeng kopyahin to ha. Knight A3 and then capture, tapos Knight D5. Gagamitin ko to next time mangyari. Ang ganda nito kasi kuha kagad yung bishop pair. Pagka hindi naman pag hindi binigay ang bishop pair, halimbawa i-atras itong bishop, no? Ito naman ang kakain. So sasapulin naman ditong yung kabilang bishop. So maganda kopyahin siguro next time pagka nangyari ulit. No? So ang ginawa ko, kinapture ko po, capture and D5. Ayan. So pagka D5, capture, knight takes D5, Bishop takes D5, Queen takes D5, nag-Knight C3. So actually ito po, pawn sacrifice na pinag-iisipan ko kung kakapturing ko ba or hindi. So naisip ko during the game, wag ko na lang kainin. Kasi pagka kinain ko, baka kumain, kain, may mga Knight B5 na ideas eh. And mapo-force po ako umatras, tas marami akong butas dito sa king side. So, pwede siya mag-bishop G5 or bishop H6. Yan yung mga naiisip ko during the game. Pwede rin, pero ang pinakamalakas dito yung sa G5. Kasi papasok po yan sa F6. Tapos, baka maipit po yung posisyon. Ano? So, ibalik natin. Kaya ang ginawa ko is Queen A5, D5, and then castling. So, dito nag-bishop E3 siya, develop. And nararamdaman ko lumalamang na ako kasi hawak ko yung bishop pair. Tapos, pag kumapture ko, and halimbawa lang po, no, kumain siyang paganyan, bishop E6, makikita nyo yung lakas nung dalawang bishop sa open position, tapos yung knight ang hawak niya. Parang mas malakas talaga ang bishop, no? Lalo na pagkabukas ang posisyon. So dito, maganda yung ginawa niyang depensa with bishop D4. Hindi niya kinain yung pawn kasi ang gusto niya mangyari, itong pawn na yan, magiging harang lang po sa bishop natin. And pagka
naging harang yan, syempre hindi as strong yung light squared bishop. So ang ganda rin ng idea niya. Pagka bishop e6, capture, queen d4 check, king g8, and then rook e5. So kailangan dito medyo maingat tayo kasi meron na po ako nakikita malakas na idea for white, no. Halimbawa mag rook c8 tayo. Control the open file. Ang gagawin niya dito is knight e4. So hindi po kakapturein yung pawn sa e4 dadaan papuntang f6. And pagka nakatalon yung knight na yan sa f6, pati yung queen may discovered attack na kasunod. So halimbawa ganon, may knight f6, pag ganyan, nakakatakot na ho yung mga ganitong ganitong position Actually, baka meron siyang mga knight h5 idea, sabay kakain dito. So magiging malakas po yung atake. Kaya ang ginawa natin, queen b6 para ma-force mapalit yung queen. Kasi pagka hindi niya pinalit yan, makaka-push na po yung pass pawn natin, no? So, capture, knight d5, rook a5, knight f6 check, king g7. Take note, nakapin po yung knight, no? So, only move is knight f6, king g7, capture, knight e4, and dito tayo titigil. Yung posisyon po na ito, napaka-slight yung advantage ng itim. Ano po ba ang lamang ng itim? Kasi unang-una, mauuna yung rook ko makalabas. Ayan, yan ang una nating advantage. Pangalawa, meron tayong bishop sa open position and merong pawn on both sides. So, yun po ang lamang natin. Although very close to equality, sabi po ng Stockfish. So, nag-F3 tayo. Nag-F3 yung white. B6 para hindi makatalon yung knight, ano? So, A3, F5, knight C3, and then bishop B3 para kontrolado yung D1 square. So, take note kasi pagka pumasok agad yung rook, baka mag B4 And pagka nakapag B4 po yan, may exchange yung pawn sa gilid and parang paunti ng paunti yung pawn palapit ng palapit sa tabla. So naisip ko bishop B3 muna. Ayan, so rook E1, king F6, king F2, and then ayan po, inaccurate kasi merong B5. Ayan, so pagka B5 dyan, with the idea of B4, take note, pag kinain po, and dyan po ang nangyari, merong rook D2 check. Hindi po pwedeng harangan kasi merong capture, and fork. Ngayon. So, ang nangyari, napa-atras yung king. So, nag-king F2, tas nag-king G1, nag-waste ng dalawang tempo. And ngayon, pagka-capture, knight D6, rook D2, and knight B7. Ito, another inaccuracy kasi merong actually, ang sabi dito ng Stockfish A4, no? Tapos rook A2. Hindi ko nakita yun, So, ang ginawa ko, rook D5. Yan, para matrap na po yung knight, hindi na makatalon. And actually, pagka rook C1 niya, king E5, nararamdaman ko dito, lumalamang na po ako. Kasi yung knight niya medyo natratrap. And yung king ko, simple lang ang idea, papunta sa queen side, kakapturin yung A3 na pawn. So dito, nag-G3 siya, A4, king F2, at ito na po yung critical position ng ating laro. So dito napaisip ako, naubos actually yung oras ko. Ang una ko talagang gustong gawin is king D4 kasi ang pinaka-important po sa endgames, no, is king activity. So, very active yung king natin dyan. Ang ikinatakot ko is ano ang gagawin pagka rook C7. Sabi ko baka magka-counterplay. Pero sa unang tingin naman, mauuna naman itong king Kahit kainin niya yan, mauuna yung pass pawn
ibalik natin, no? Mauuna yung pass pawn natin sa A4. Hindi ko naisip ba't hindi ko naitira ito. Not to mention, merong malakas na move pala which is Rook B5. Ito po, hindi ko nakita. Na ang idea niyan, simple lang, no? Pag kumain, Bishop D5, threat ang knight, and merong Rook B2, mapapaatras na yung king, kakainin yung F3, and siguro ito makakain. Also, baka ma-checkmate pa siya dyan, no? So, malaki ang chance ma-checkmate siya kasi meron tayong mga king E4 ideas. So, hindi ko kasi napansin yung Rook B5 na idea. Ang kinakalculate ko dito, pagka Rook C7, baka mag-ano lang muna ako H5, tas ganun, tas ganun. Parang yan po ang kinakalculate ko, no? Kinakalculate ko rin ito Iaangat ko na lang tong king para pag kumain, sabayan na lang. Dapat ganito na lang ginawa ko. Tingin ko mauuna naman itong pawn kasi ang bilis na po Nasa A5 na. Pagka king B2, meron na kagad backup Pero hindi ko kasi maabot yung dulo. Kaya hindi ko sinugal sa ganito. Kasi may pass pawn din siya. Hindi ko makita yung dulo nung linya. Although dito, tinitingnan ko, baka mauuna naman yung pass pawn ko, no? Mauuna nga yung pass pawn ko. Hindi na po kasi abot ng utak, guys. So pag gumawa niya, may ganito, mauuna, magche-check. Pag gumanon, hindi na po naabot Masyado na pong malayo. So sabi ko, wag natin isugal sa ganyan yung laban. Rook dito, check na lang. Pagka umatras, lalo na pasama yung king. Pagka humarap, may capture. So 1 pawn up na tayo, try natin i-convert. So nag-Rook C5 check, King F6, Rook C3, Rook G2, and Knight C5. So dito na naman iniisip ko another critical position, kakainin ko na sana Ito pagkakain, grabe, sayang guys. Clear win na po kasi meron akong dalawang pass pawn. Tapos yung pawn niya, ilalagay ko lang sa likod. Hindi na po yan mga queen. Kaso meron akong mga nakitang mga variations. Sabi ko baka magkaroon ng panggulo with ganito, parang ganito yung naiisip ko. Pero ngayon ina-analyze ko. Kasi ito yung nakita ko isang magulo F4 no? Pero ngayon merong check. Pero pagka nilagay natin sa likod yung rook, sabi ko may ganito, baka mahirap ipanalo. Baka ma-stuck po yung king ko sa gilid. Hindi naman makagalaw yung king. So mauuwi po sa tabla. Pero ngayon tinitingnan ko, hindi aabot sa ganyan yung posisyon Siguro ang best gaganon siya. H5, F4. Hindi pwede mag F4 kasi mayroong palaging check sabay makakain, no? So pagka gumanon, makakalabas na yung king. Sayang. Kasi very clear win po, napakadali lang na hindi natin naitira, nag bishop D1 tayo, ayaw ko ipakain yung bishop. Ang nangyari, rook C1, bishop C2, and then king D4. So apparently matratrap yung bishop ko sa C2. And dapat dito, ibalik ko na lang daw. So ganun ulit ang idea para manalo. Kain. Ito babaksak pero ang ending, magkakaroon ako ng dalawang passed pawn. Kaso ang ginawa ko, nag-F4 ako. And akala ko ito clear win kasi pagka kumapture, meron na akong outside pass pawn na mabilis kong maipupush. Yun pala, pagka H5, hanggang dyan lang pala yan. Kasi pagka nag-H4 ka, meron palaging Rook H1, tatamaan yung pawn sa H4, makakain. So pagka King E3, King F5, Rook H1, Bishop B3, Rook B1, and ito na yung last chance. Ang daming talagang chances dito, hindi natin nakuha lahat. Rook A2. Nakita ko naman po itong Rook A2. Sabi ko, kakainin ko naman nito Kaso hindi natin naitira, guys.
Hindi na naman natin naitira kasi nag-rook c2 muna ako, hoping na capturein niya. Pagka-capture, meron akong check and then kain. Na magiging winning position po pagka ganito. Kasi meron akong dalawang pass pawn. Magwi-winning yung position natin. Ipupush ko muna ng ganyan. Ito yung nakalculate ko eh. Ayan o. Winning position. Magsasabayan. Kasi dito, very low on time na tayo. So, mauuna po ako mag-queen kasi may check. Kaso hindi niya pinasok yan. Nag-knight e4, rook a2, rook g1. Ang lakas ng rook g1, merong check, kakainin yung g6 pawn. So, kailangan kong i-atras yung bishop, rook g5 check, king e6, rook e5 check, king d7, and then f5. So, mapapansin nyo po, unti-unti nang nauubos yung pawn. So, dalawa na lang ang pawn and kailangan kong protektahan yan parehas. Pagka nakain po yan, mauwi na sa tabla. So, king e7, rook a5. Dito, pwede pa sanang last chance with the bishop g6. Bishop g6 ang tira. Hindi ko na po nakita. Naitira ko bishop e8. Napunta ako sa perpetual check. Yun lang pala ang threat niya. Aatakihin, checkin yung king forever. Akala ko may king d5. Hindi pala pwede. May knight f6. Mapoport. Ayun. Kamot ulo tayo. So, anong nangyari? Perpetual check. Trinay ko pang ipilit. Pero palit ang bishop. And nakain po yung pawn. So, nauwi tayo sa tabla. Ang daming winning chances. Actually, siguro ang nagiging kulang ko dito, kinakapos yung calculation ko. Siguro napapagod na rin. Galing pa tayo Thailand. Tapos 10 rounds na po dito. Of course, may 1 round pa. Pero ang dami nating wasted opportunities. Kulang tayo sa calculation. Kinukulang. So, ayan po ang round number 10. Hello mga pajackers. So ito na po yung last night ko sa Indonesia kasi bukas last round na and yung flight ko pa uwi parang mga 12 midnight. So uwi na rin tayo after long trip Thailand and Indonesia. So medyo malungkot lang kasi ang target talaga natin dito top 3. Especially yung start natin, ang ganda, 3.5 out of 4. Tapos, last 6 rounds, 2 points lang nakuha natin. Well, ganun talaga, parang ano eh. Noong una, sharp ako eh. Naramdaman ko sharp, ang ganda ng mga calculation. Tapos, this past few games, ang dami kong winning. Hindi na ako convert. Tapos, meron pang lamang. Talo pa. Grabe talaga. Except yung laban ko kay IM Irvan, talaga wala talagang parang na-outplay talaga ako doon eh. So anyway, last round bukas, pagka nanalo tayo, may chance pa tayo for 5th place. So yun ang maximum natin, pang 5. Tatay siguro mga top 4 or 3 pero kita ko sa tie break hindi kakayanin. So yan po, ito ang siguro last dinner. Abot pa kaya ako sa dinner bukas, hindi ko sigurado eh. So ito po ang dinner natin for tonight. Ayan. So may isda tayo. Parang hindi naman siya tuna eh, pero kinuha ko na lang yung panga. Tapos may beef, may soup na naman na maanghang, and may Vienna sausage pagka hindi ko natipuhan yung ulam. Tapos meron tayong sausawa. So ayan po ang last supper natin sa Indonesia. So hopefully na-enjoy nyo po itong vlog na ito, at kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.